Ito ay senyales na ipinapakita niya na siya ang hari sa lugar. Pero ang dalawang ibid na ito, naiiba ang kapalaran. Uy, putol pala yung kanyang kaliwang paa. Look at that, ang natira, dalawa lang. Kung makikita nyo, mayroong mga parang bukol-bukol to sa balat nila. Hawa-hawa na sila eh, oh. Some of them are so naughty. Ito yung tinawag nila sa atin na snake. No? Nakita natin may puputol sa mata eh. Matagal na natin nagre-rescue ng mga pythons. First time ko nakakita ng tumor. Ang mga ibid ay parang maliliit na mga dinosaur. Dahil sa kanilang makaliskis na balat, mahabang buntot, at matatalim na kuko. Pero ang dalawang ibid na ito, naiiba ang kapalaran. Ito yung mga sugat na natamo niya. Ang mga ibid sa isang bayan sa Cebu, kinagigiliwan ng mga tao. Natuto ng makisalamuha sa mga turista ang dating mailap na mga ibid. Kanya-kanyang pwesto para mag-relax. Langay dito, paano doon? Hindi rin nila pinalampas ang pagsisid sa malinis na talon. Ang mga ibid ay omnivore. Ibig sabihin, ang kinakain ay karne at halaman. Ang mga ibid na ito sa Davao, ang kanilang linalantakan, mga laman loob ng isda at manok. Nakilala ko si Tatay Bob, isang residente na nag-aabot ng mga pagkain sa kanyang mga kapitbahay na mga ibid. Ano yung mga behavior na nakita nyo na parang, ganun pala sila? Yung mga lalaki, nag-aaway sila parang sa teritoryo nila. Kahit binibigyan niya ng gulay, prutas at laman loob ang mga ibid, nananatili silang mailap sa mga tao. Hindi rin maikakaila ang kanilang pagiging teritorial. Gaya na lang ng ibid na ito. Hindi siya kumakaway sa iyo at nagpapakyut. Ito ay senyales na ipinapakita niya na siya ang hari sa lugar. Kung may mga ibid na malayang nakakapaglangoy sa kanilang habitat at may mga ibid rin na naghahari-harian sa kanilang lugar, kwento ni Arnold habang pauwi raw siya sa Rizal. Nakasalubong niya ang mga batang may bit-bit, dalawang ibid. Akala namin bayawak. Nung makita ko po, may palikpik po, ibang klaseng bayawak, kaya po nagkaroon po ako ng interest po. Sabi ko, ay, kunin na lang natin, kawawa naman kasi may sugat na po yung isa dahil sa pagkatali po. And then sabi ko, surrender na lang po natin. Makakabalik pa kaya ang dalawang ito sa kanilang tahanan? So these are the proper handling equipments when you're going to handle reptiles, ano? Dahil pwede kang ma-injure dito. Kawawang mga
wildlife, ano, na napupunta sila dito sa mga kamay ng tao. Pero look at this beautiful sailfin lizard. No? Pag tumatama sa araw, biglang bumabalik yung lakas nila kasi ganitong oras talagang nagbabask itong mga sailfin lizards na ito. Kanina, pag inobserbahan namin sa kulungan, parang ang hina-hina niya. But look at this, so maliit man siya, very brilliant yung kulay niya. Maya-maya pa, Uy, putol pala yung kanyang kaliwang paa. Look at that, ang natira, dalawa lang na daliri, na digits. Compared to the right, 5 yung kanyang digits, baka dahil sa pakikipag-away. By the way, this is a male sailfin lizard. Ha? kinuha ko rin ang isa pang ibid para masuri at para malaman kung mag-asawa nga ba ang dalawang ito. Mas malakas itong sailfin lizard nito, and you can see the effects of being in an enclosure dahil parati niyang gustong tumakas, nasusugatan na yung nguso niya. Kaya ito yung isa sa mga pinakagustong i-poach sa wild dahil napakaganda niya. Halos isang daliri na, kasing haba ng point finger ko. So this is a matured adult male, probably the dominant one. Meron siya mga sugat dito sa bewang, gawa ng pagkakatali sa kanya, sariwa pa. Ang inaakala ni Arnold na mag-asawang ibid, parehas na lalaki. Makakita po kayong gano'n, i-surrender nyo na lang po sa pinakamalapit na LGU or sa DNR po. Hindi natin basa-basa ito pwedeng pakawalan. Kailangan mo natin ipa-check sa vet. Ito yung mga sugat na natamo niya doon sa enclosure na naabutan natin kila Sir Arnold. Nag-develop na siya ng mga granulation tissue. And gagamutin natin siya with some antiseptic, povidone iodine. Wala pa naman siyang mouth rot. These are more of trauma. Yan, pag binubuksan nila yung bibig, minsan dyan natin makikita kung merong silang mas matinding problema sa oral cavity. Pero ito, normal naman yan. Ha? Ang malaking ibid na ito ay may pambihirang laki ng palipik. Itong part na ito, may injury siya. We don't know what happened here. Sa bandang 10 na bali na yung spine niya. Ito yung dahilan kung bakit ang mga sailfin lizards ay kayang tumayo at tumakbo sa tubig dahil meron silang mga extra skin. So baka mamaya may kilya yung takbo niya kasi kulang yung kanyang mga digits. Sa paintulot ng DNR Rizal, dinala namin sa isang rescue center sa Laguna ang dalawang ibid para ma-rehabilitate. Para sa mga susunod na mga araw, pwede na silang ibalik sa kanilang tahanan. So dito muna sila magpapalakas. Ang mga ibid ay endemic sa ating bansa. Hayaan na natin silang mabuhay ng malaya at kumain ng masagana. Huwag sana natin silang huliin at saktan. Kung makikita nyo, merong mga parang bukol-bukol to sa balat nila. Pero ito, nasa leeg, nasa likod. Nagkakaroon ng pagkalagas ng buhok. Hawa-hawa na sila Sa Sultan Kudarat, isang nakakahawang sakit ang umaatake sa pamilya ng Philippine Brown Deer. Yun! Hop! 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 Dito sa nag-iisang rescue center sa Soxargen Region, naninirahan ang isang pamilya ng rescued na Philippine Brown Deer.
Nagsimula lang daw sila sa 2 rescue na brown deer hanggang sa dumami ng dumami. Kilalang social animal sa mga deer. Kaya naman, hindi sila makapaghiwalay for better or for worse. Kaya ang sakit ng isa, naipapasa na rin sa iba. Sugat-sugat at bukol-bukol ang karamihan sa kanila. Maging mga juvenile o batang usa, iniinda ito. Hindi alam ng mga caretaker kung saan nanggaling ang sakit. Na andito yung usa, yung sinasabi niya sa amin na may depresya sa balat. Oo nga, ano. So, nabigyan niyo na siya ng gamot sa balat, pero may konting improvement. However, parang merong payat, medyo, payat pa rin. Naghawa na ito. Kagulo sila, oh. Ano? So, papansin natin, meron mga lesions na nakaumbok. Parang raised papilloma, parang ganyan ang itsura eh. Pero, generally, nakikita mo yung balat nila, may sparse, parang alopecia. Kung makikita nyo, meron mga parang bukol-bukol doon sa balat nila. Pero ito, nasa leeg, nasa likod. Nagkakaroon ng pagkalagas ng buhok. Hawa-hawa na sila eh. Oh. We'll give injections of antibiotic for the skin kasi para may ulceration. May nakita ako doon kanina. Parang may ulcerations dito sa braso eh. And then we'll give something for the mites, for the parasites. Nagagwantes lang ako ngayon kasi baka ano to, zoonotic. Sabihin, para mga fungal infections ng mga hayop, some of them are zoonotic, no? Most of them. Para pag hindi tayo mahawahan yung sakit nila. Ako hindi malaki, maliit. Hop, 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 hop. Hawak. Ganyan. Okay. Okay, up. Up, up. Ito yung pinakamalaki, no? Pagkatapos kong bigyan ng antibiotics, nilinis din namin ang sugat gamit ng wound spray. In 2 weeks, kailangan ulitin ulit. Assess natin yung wounds. Bigyan natin ng another dose of antibiotics. And yung kanyang spray at saka yung for the mite. Posibleng ang sanhi ng mga sugat at bukol nila ay ang sakit na tinatawag na cutaneous fibroma, isang uri ng sakit na dulot ng papillomavirus. Common ito sa mga mammal, specifically sa mga usa. Mga na-rescue raw mula sa illegal hunting ang mga usa dito. Saan po galing ito? Actually, galing ito ng Sultan Kudarat State College noong 1990 nagsimula. Okay. Then, noong 2008, giturn over na sa DNR Region 2. And then dito, dumami sila. Yung, na breeding captivity na po sila. Kapag gumaling na ang mga usa, may tsansa pang maibalik sila sa kanilang habitat. Sila pwede mag-stay dito longer, it's because hindi ito yung tamang habitat. Kung marami na talaga, so kuminsan sa isang quarter, merong 2 release. Isang malaking bukol ang tumubo sa reticulated python o sawa dito sa Laguna. Natakpan na ng bukol ang kaliwang mata ng lalaking sawa. Ang sawang ito, na-rescue pala ng mga residente malapit sa isang bahay sa Laguna. Balak daw kainin ng sawa ang mga alagang kalapati sa isang lugar. Dito siya dinala sa Kalawan Rescue Center. Ito yung tinawag nila sa atin na snake. No? Nakita natin may buko doon sa mata eh. Sa
Matagal na natin nag-rescue ng mga pythons. First time ko nakakita ng tumor sa isang wild na python, no? Practically young, still young, no? Half of its head is filled with a mass, no? Looks like a tumor coming out of the eyeball. Although hindi ako masyadong sure. So what we're going to do, I want to examine this further. We'll do some imaging, some check, and then I want to remove this and send this laboratory for biopsy and find out what this one is, no? Pero kahit may mabigat na iniinda, malakas at maliksi pa rin ang batang sawa. Kung matanggal natin ito at magamot, malaki ang chance ito na mabuhay pa, maayos, at maibalik din sa wild, no? We're going to first sedate this animal, no? Para lang magkaroon ng a bit of muscle relaxation. Habang ine-examine ko ang ahas, napansin ko ang isa pang sugat. Oh, may parang ano pala siya dito. Ayan, no? May parang sugat siya dito. Ngayon ko lang napansin, ah. Itong lang. Tatahiin natin. Para ma-examine ng maayos, in-x-ray ko rin ang sawa. Ayan, so mas makikita natin yung lesions really coming from the hair, not affecting the bone itself. It's a soft tissue. Hindi biro ang pag-opera sa mga reptile tulad ng ahas. Matagal kasi ang recovery phase nila. Kaya doble ingat kami sa lahat ng procedure. Sa loob ng halos 30 minuto, natanggal na namin ang bukol. Pero isa pang good news ang tumambat sa amin. The eyeball is intact. In fact, I'm not sure if this can see, but it's intact, so I'm not gonna remove it. Hindi ko natanggalin yung mata. We are just gonna fix kung ano yung pwede nating i-oppose dito. Binigyan ko ng antibiotic at pain reliever ang sawa. At para ma-hydrate, nagbigay kami ng fluid sa kanya. Binigyan ko rin ng mga habilin ang DNR ng post-operation care na kailangan ng sawa. Bukod sa malayo sila sa kanilang natural na tirahan, dagdag pasakit sa mga rescued na hayop ang iniindang karamdaman. Trabaho namin na sila ay gamutin. Pero kung paulit-ulit natin silang gagambalain, di matatapos ang kanilang mga suliranin. Walang aatrasan para sa kalikasan. Doc Ferds Resio, Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.